po si Juliet. Tumira ako sa bahay ng tiyahin ko sa Ilocos para matulungan nila ako sa aking pag-aaral. Hanap buhay nila ang pagbebenta ng kalamay at may sarili silang pwesto sa plaza. Kaya kapalit ng pagpapaaral nila sa akin, ay tinutulungan ko po sila sa kanilang hanap buhay. 2:00 ng madaling araw, mag-isa akong nakaupo, binabalot ang kalamay sa malambot na dahon ng saging, habang ang bahay naman ay nababalot ng katahimikan. Kalakasan ng benta noon dahil maraming turista, kung kaya't inaabot na sila ng madaling araw sa pagbebenta sa plaza. Habang ako naman ay naiiwan mag-isa sa bahay at tumutulong sa pamamagitan ng pagbalot ng mga kalamay. Di ko alam kung bakit, pero napasulyap ako sa pintuan patungo sa isang silid na bahagyang madilim. Ang parte kung nasaan ako ang siyang tanging naiilawan. Ang kahoy na pinto na bahagyang nakabukas ay may mga bakas na ng katandaan. Dahil sa katandaan na rin ng mismong bahay. Umiling ako, pilit na ibinalik ang aking isipan sa gawain at nagpatuloy mag-focus sa aking ginagawa para matapos na agad. Ngunit bigla akong natigilan sa ginagawa ko nung narinig ko ang langit-ngit ng pintuan. Muli akong napatingin sa pinto. Nakita ko, dahan-dahan bumubukas ito. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Namatayo ako sa kinauupuan ko. Nahihirapan huminga sa sobrang takot. Juliet, kaya mo to. Bulong ko sa sarili ko. Kahit nanginginig ang aking mga binti, lumapit ako sa pinto. Bawat hakbang ay pabigat ang pabigat at itinulak ang pinto ng dahan-dahan. Dinig na dinig ang tunog ng lumang pintong kahoy na parang umiiyak habang ito'y aking binubuksan. Pero wala akong nakitang sino man na nasa kabila nito, kaya isinara ko na lang ito ng tuluyan. Inisip ko na lang na dahil sa hangin lang ito. Kahit na alam kong walang hangin sa loob ng bahay ang kakayanin mabuksan ng gano'n na lamang ang pintong iyon. Bumalik ako sa aking ginagawa pero ang kaba ay di nawala sa aking nararamdaman. Lumipas ang mga ilang minuto. Nabalot ulit ng katahimikan ang bahay at kumalma na ang tibok ng puso ko. Ngunit nangyari ulit ito. Narinig ko na naman ang tunog ng pintuan at nakita kong bumubukas ito ng dahan-dahan. Imposibleng hangin ang dahilan nito sapagkat isinara ko ito ng tuluyan. Kailangan may pipihit sa doorknob para lang mabuksan ito. Ngunit ako lang mag-isa sa bahay. Bumalik ang takot ko. Naririnig ko ang tibok ng puso ko na parang tambol sa aking dibdib. Muli akong napatayo at nakatitig sa pinto. Biglang nanlamig ang buong katawan ko at nagsitayuan ang balahibo ko nang makita ko kung ano ang dahilan ng pagbubukas ng pinto. Isang bata ang nagpakita
mula sa madilim na silid na naaaninag lang ng kaunting ilaw mula sa labas na pumapasok sa bintana. Maputla at madilim ang mata, kasing dilim ng gabi, at nakatingin sa akin. Nahirapan akong huminga sa takot. Napaurong ako at tuluyan ang binalot ng takot ng aking buong katawan. Dali-dalian akong tumakbo papalabas ng bahay patungo sa gate. Sumandal ako sa rehas. Nanlambot ng aking katawan. Nananalangin na bumalik na agad ang aking tiyahin at tiyuhin mula sa plaza. Nanginginig ang aking mga kamay. Lumuluha ang aking mga mata. At hindi ko maalis sa aking isipan ang imahe ng mukha ng batang iyon. Laking pasasalamat ko nung natanaw ko sila. Napaparating na. Nagmadali akong lumapit sa kanila at isinalaysay ko ang nakakatakot na pangyayari habang nanginginig ang boses ko. Napatigil ako sa pagsasalita nang nagpalitan silang dalawa ng tingin na para bang alam na nila ang pangyayari. Juliet, kailangan natin mag-usap. Maingat niyang sinabi. Pumasok kami at chinek ng tito ko ang buong bahay, lalo na yung madilim na silid kung saan ang pinto ay nakasara na. Katulad ng pagkasara ko nito, para bang walang nangyari, walang bakas ng kung ano. Nagtipon kami sa sala at nag-usap-usap, pero di ko alam kung bakit parang sa bawat sulok ng bahay ay parang may nakamasid at nakatingin. Doon sinalaysay ni tita ang kwento noon ko lang nalaman sa kanila. Nag-ampon kami ng bata, ilang taon na ang nakalipas, sabi niya, nang nanginginig ang boses. Isang batang babae, yun ang kanyang silid, pero nagkaroon siya ng malubhang sakit. Sinubukan namin ang lahat, pero bigla siyang napatigil sa pagsasalita at napaiyak. Ramdam ko ang lungkot at sakit sa pag-iyak ni tita, na para bang alam ko na kung ano ang sinapit ng batang iyon. Nakatitig ako sa kanila habang tumutulo din ang aking luha. Sa palagay namin, mas mabuting kalimutan na ang nakaraan, sabi ng tito ko. Pero ang bahay, para bang naaalala pa rin ito. Parang nananatili ito sa mga bagay na nais namin kalimutan. Nalungkot at natakot akong malaman na ang diwa ng isang bata nakakulong sa isang bahay na puno ng mga alaala. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang nararamdaman sa pagkawala niya. Alam namin na andito pa siya. Di makaalis, sabi ni tita. Nararamdaman namin siya. Akala namin kung hindi namin papansinin, mawawala na lang ito, sabi ni tito. Noong gabing yun, napagpasyahan namin magdasal. Isinantabi na lang muna namin ang takot at kalungkutan at pinagdasal namin ang kanilang naging anak na magpahinga na at pumunta na sa kanyang paroroonan at nangakong kailanman di siya malilimutan. Lumipas ang mga araw, mas magaan na ang pakiramdam sa bahay. Wala na ang lungkot
takot at kaba na may nakamasid at nakatingin. Palagi na rin maaliwalas ang silid na iyon at napagpasyahan din namin na wag nang isarang pinto ng silid na iyon. Iwanan na lang na bahagyang nakabukas. Sa katahimikan ng lumang bahay na iyon sa Ilocos, napagtanto ko na may mga pintuang kailanman hindi dapat isinasara. Maraming salamat sa pakikinig. Ito po ang inyong Kuya Choleng, nagpapaalala. Magtabi-tabi po. Baka kayo manuno.